Question number 1. What made me choose interior decorating and what almost stopped me from doing it? This is a good question kasi actually, merong one time na pinag-uusapan namin ni Mama sa kotse, nagagalit siya sa akin. Na bakit ganito yung buhay ko, ano magagawin ko sa buhay ko. And then, nasa Diyos, ba't ayaw mo mag-interior design? And then, naisip ko, oo nga, no, namamahal. Gusto ko na mag-interior design dati pa. Pag-aral ng interior design, pero hindi ko na ihirit sa mama ko kasi ang mahal nga. Anyway, binayaran niya pa rin yung tuition fee ko for Sofa Design Institute. I took like 6 months of course, program. I took a 6 months program in Sofa Design Institute. Which, ito yung certificate ko. Nandito na siya. Ito siya. Thank you, Sofa, for helping me to improve myself. Malaki talaga kayong tulong sa akin. Kaya, lalo na sa mga PWD, kasi PWD ako, I suffer from depression. Laking tulong talaga ng Sofa sa akin para maabot ko itong mga pangarap ko para maging interior decorator. So, eto na. Question number 2. How did earning my interior design certificate actually change the way I design spaces? Another good question. Kasi dati, nung nag-design pa ako ng spaces, nung hindi pa ako nag-aaral, parang kung ano lang yung gusto kong gawin sa space. Di ko iniisip yung preference ng clients ko, yung preference ng mga tao around me. Gusto ko lang yung tingin ko maganda and yun ang i-apply ko, which is hindi pala maganda. Kasi not everyone has the same eyes as you, has the same preferences as you. Kaya kailangan i-consider mo yung mga tao around you to make decision sa mga spaces. Lalo na kung client mo sila. Kasi sila ang client, sila ang masusunod. That's the reality of it. Kung wala sila, wala ka din kita. Number 3. What's the biggest interior design myth I wish people would stop believing? Pareho ang interior designer at ang interior decorator. Mali yun, magkaiba yun. Ang interior decorator, which is me, is kaya lang mag-arte-arte ng spaces. And maraming mga interior designers na nagagawa yung nagagawa ko at nagagawa nila yung mga hindi ko nagagawa. Kasi nga, interior designer sila. They can do much more. They can sign papers with architects. Kaya kung gusto niyo ng mas complex things sa the spaces nyo, go for an interior designer kasi interior decorator lang ako. Anyway, question number 4. What's the first thing I noticed the second I walk into someone's home? Siguro tinitignan ko muna yung color ng walls. Di ko alam kasi ayun yung makakapagsabi kung maganda ba yung space, kung maganda ba nagawa yung space. Tapos yung mga furniture. Pangalawa yung furniture. Tinitignan ko yung furniture kung maganda pa sila, kung bagay pa sila sa space. Number 5, what design mistake I do see in most homes and how can you fix it without spending a lot? Ang usually interior design na nakikita ko kasi wala siyang color symmetry, wala siyang color theory. Ang color theory kasi yan yung pinapaganda niya yung color ng bahay natin or space natin. Wala siyang color theory. Basta kung ano lang gusto natin, lalagay lang natin dyan. Wala siyang science. Kasi ang interior design may science yan. Base sa naaral ko, may science yan. Kaya kailangan meron siyang color theory. Mag-add kayo ng color theory sa mga space. Trust me, malaking tulong siya. And how can you fix it without spending a lot? This is a tricky question kasi kapag magre-renovate ka ng space, magastos talaga siya. Pero kaya naman siya maayos. Basta sundan nyo lang yung color theory. Example, orange and blue. Kung orange ang color na walls nyo, try nyo mag-color blue sa accent color such as sa furniture or sa mga pillows. Ayun, malaking tulong yun. Ang gaganda yung space yun in no time. Number 6, how do I balance personal style with what actually works in real life? How do I
personal style? Hindi ko masagot to. Hindi ko alam bakit. Ang hirap niya sagutin. Skip na to. Hindi ko alam to. Number 7, what did my interior design certificate not teach me but real clients did? How to talk with irate clients. Ayun, yung mga madaling ma-edita, yung hindi mo malaman kung ano ba talaga ang gusto. Yun ang hindi tinuro sa akin ng interior design certificate. Which is malaki naman siyang naitulong sa akin, yung certificate, yung pag-aaral ko sa SOFA. But, yung hindi na ituro sa akin, halos naman na ituro nila, except for irate customers, mga irate na clients, ayun, hindi nila na ituro sa akin to. Number 8, if I had to start my interior decorating journey again, what would I do differently? Actually, kakastart ko lang ng interior decorating journey ko. Pero kung ulitin ko siya ulit, gusto kong ayusin yung kwarto ko, yung sala, which is aayusin natin yung sala namin in my next video. Di ko alam kung kailan dadating yung Temo and Shein ko, pero dadating siya. And it will be an interesting video, kaya keep tuned for that. What interior design trend do I secretly love and the one I refuse to use? Hindi kasi ako sumusunod sa trends. Sa totoo lang. Kahit nagbabasa ako ng mga trends, siguro yung terracotta, hindi ko siya susundan. Hindi ko lang bet ang terracotta. Pero, ang mga trend na gusto ko is wallpapers. Ayun. Pero yung dislike ko yung gagamit ka ng stones para sa walls. I don't like that. Number 10, why interior decorating is more than making things look pretty and how I approach it professionally. Actually, interior decorating, by general naman kasi siya, arte-arte lang talaga siya. Arte-artehan ka lang ng mga space, pagandahin mo lang, charing! Yun na, maganda na siya. Pero sa akin kasi, based sa inal ko sa Sofa Design Institute, tinuruan ako yung the space to make it more functional like an interior designer does. Kaya, yung nagagawa ko, kaya kong gawin yung space na maging more functional sa mga needs and wants ng client. Ayun. Thank you for watching! And like and subscribe for more!